Hi guys! So for today's video ay may napanood ako sa nabang nag-scroll ako kanina. May buwelta pala itong si Pambansang Kolokoy sa mga sinabi ni Miss Grace. So kasi dun sa video ni Miss Grace, sinabi niya doon na ginamit ni Kolokoy ang pera ng mga bata, yung pera ng mga bata na nanggagaling sa government na ginamit ni Kolokoy na pambababae niya. Pinang hotel, pinang date, and everything, ganyan. So ngayon, may buwelta si Kolokoy. Gumawa siya ng video na kunwari ay nagmumukbang-mukbang. Wala siyang binanggit kung sino yung sinasabi niya, pero alam niyo na yun na yun, di ba? Hindi man tayo tanga. So, magre-reaction lang tayo. So, ang buwelta ni Kolokoy ay yung pera daw ng mga bata ay nagagastos daw na pangbili ng Uber Eats dahil hindi daw marunong magluto yung asawa. So, pang Uber Eats, order, ganyan. At saka yung mga pambili daw ng mga pang video games, ng etc. Mga pangangailangan daw ng mga bata. At kulang pa daw at imbunado pa daw. So, yon. So, ito naman ang opinion ko. Para sa akin, kung ang pamilya naman ay hindi ganun kayaman at hindi naman ganun kadami ng pera, okay lang na magastos mo yung pera ng mga bata. Pang dagdag sa mga pangangailangan, yan. Sa mga pagkain, ganyan. Pero, kung ikaw naman ay may pera at sinasabi mo nga na nakakapag-imbuna ka pa, at ikaw ay nakakapang babae ka pa, ay hindi dapat na magastos yung pera ng mga bata. Kasi kung sinasabi mo na yun yung ginastos mo sa pangangailangan ng mga bata, so ano ngayon yung pinang-hotel mo? So ang pinang-hotel mo is pera mo. Ibig sabihin, you have money. You have money to support your kids. So, dapat, yun na lang yung ginastos mo para pinampakain mo sa mga bata, sa mga anak mo. Dahil, obligasyon naman nating mga magulang ang pakainin sila. Ibigay yung mga pangangailangan nila, di ba? So, dapat, kung sinasabi mo na yung pera na yun is yun yung pera mo at yung pera ng mga bata, yun yung pinangkain nila. Dapat yung pera mo, yun yung pinangkain mo. Pinampakain mo sa mga bata at pinambili mo ng pangangailangan nila. Dahil obligasyon mo yan as a father, di ba? At dapat, yung isinusuport ng gobyerno, itinago mo na lang para sa kanilang future, para sa kanilang education, di ba? Pag college sila. Kasi usually, pag ang mag-asawa ay financially good naman, at okay naman ang kanilang financial, sila talaga yung obligasyon nila yung pakainin at bigyan ng pangangailangan ng mga anak, at yung suporta na manggagaling sa gobyerno ay additional ipon para sa kinabukasan. Yon. So, dapat in-exclude mo doon ang iyong expenses sa pambababae. Dapat, yung sarili mong pera, yun yung ipinampakain mo sa mga anak mo, pinambili mo ng mga pangangailangan because that is your obligation. And then, yung sinasabi mong kulang pa na galing sa gobyerno, yun dapat inipon na lang. Dapat wala na doon yung pang hotel dahil hindi yan maganda sa pamilya yan. So yun lang po ang aking komento at opinion. Kaysa magkomento ako sa mga post nyo, itong komento ko, di ba? My own opinion. At sana yung mga nangangaliwa na yan ay
Sana ay mag-move on na sila. Parehas na sana silang mag-move on. So, maging masaya na kung sino ang pinili. Kung pinili mo ay kabit, so maging masaya ka na lang sa kabit. At sa iniwan na asawa at pamilya, move on. Everything will be fine. In God's grace, Miss Grace, lahat ng blessings ay for sure darating at darating. Just be brave and fight for life. Yun lang. I love you all.